Kapihan sa Senado, and this forum is brought to you by PROS, headed by, of course, Glenda Olid. And our guest for today, isa po sa mga napuyat for the past 2 weeks dahil nag-participate siya actively sa budget deliberation. She is the chairman of Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality. Let us all welcome Senator Risa Hontiveros. Hi, ma'am. Good morning. Hi, Miss Sally. Good morning po. At sa lahat ng mga kasama dito sa Senate Media. I heard you have opening statement, Yes ma'am. po. So, magandang umaga po sa ating lahat. Ngayong tapos na nga ang inuumagang budget deliberations dito sa Senado, oras na po para ituloy ang sunod at huling pagdinig sa mga kaso ng kriminalidad ng POGO at ng grupo ni Guo Huaping o Alice Guo. May bagong impormasyon po tayong nakalap, lalo na sa pagkakaroon ng mga espiya ng China dito sa Pilipinas sa pamamagitan ng mga POGO. Kahit na meron ng executive order banning POGOs mula sa palasyo, may mga hindi pa ring malinaw sa EO na yon. Kaya sa next hearing, ilalahad po natin yung mga reforma sa batas na kailangang isulong dito sa Senado dahil sa napakaraming irregularidad at policy gaps na nakita natin sa pagkalat ng POGO at na mga kaakibat nitong krimen. The committee will wrap up all loose ends in the hearing on Tuesday, November 26 at 9 a.m. May good news din para sa kabataan, kababaihan at sa ating sektor kalusugan dahil po sa napagtagumpayan nating budget upgrades para sa mahalagang programa sa 2025. Para palakasin ang laban sa human trafficking, 84.9 million pesos ang idadagdag natin sa pondo ng Interagency Council Against Trafficking o IACAT. Malaking bagay yan sa kampanya para wakasan ang POGO at iba pang scam na nambibiktima sa mga Pilipino sa loob at labas ng bansa. 32.7 million pesos naman ang idadagdag sa National Coordination Center Against Online Sexual Abuse and Exploitation of Children and Child Abuse and Exploitation Materials o NCC o SAEC-CSAM para palakasin ang laban sa lumalalang pang-abuso sa kabataang Pilipino. Dapat ding aksyonan yung nauulat na paglabag sa Strengthened Anti-Hospital Deposit Law o patuloy na paniningil ng deposito ng mga ospital. Kaya palalakasin natin ang sumbungan board sa ilalim ng DOH sa pamamagitan ng dagdag 5 million pesos sa kanilang operasyon. Sisiguraduhin natin na ang 2025 national budget ay magiging pro-Pinoy na uunahin ang kaligtasan, kalusugan at iba pang prioridad ng mamamayang Pilipino. Salamat po. Ma'am, dun sa last hearing on POGO sa November 26, sino po mga ipapatawag? Kabilang pa rin po ba si Alice Guo? Yes, kabilang pa rin po si Guo Huaping at yung iba niyang mga co-accused, sina Cassandra Leong, sino pa ba yung ating iimbitahin sa grupo nila? And of course, Tony Yang at yung mag-amang Tony Yang mula sa Cagayan de Oro, POGO Hub, at yung mag-ama na aresto naman dun sa Cebu, POGO Hub. Ma'am, can you share us kung ano yung mga bagong information na na-gather nyo tungkol sa mga espiya dito sa ating bansa? Siguro po, abangan na lang dun sa susunod at huling pagdinig. Pero gaya ng nabanggit ko kanina, doon ay balak po namin i-tie up yung loose ends na nabitin pa nung nakaraang hearing. Yung mga explosive na revelations doon sa Al Jazeera interview na finalo up po ng aming Zoom interview doon sa isang nakasama ni Shi Zhejiang doon sa bilangguan sa Thailand. At syempre, yung ding misteryosong persona ni Mary Ann Maslog. Pero ma'am, nagkaroon ba kayo ng communication doon sa nakadetain sa Thailand? Kay si Zhejiang? Shi Zhejiang. Patuloy po yung naging efforts namin pati sa pamamagitan ng Department of Foreign Affairs na makontak ng ating gobyerno. At kasama na namin dito sa Senado si Shi para mapatunayan o mapasinungalingan man yung kanyang mga revelations tungkol kay Guo Huaping bilang di umano kapwa
espiya o ahente o asset niya dito sa Pilipinas sa kamay ni Madong Lee, tama ba? Sa kamay ni Madong Lee. Naging mas urgent po yung pagsusumikap namin at sa pamamagitan sana ng ating mga executive agencies makontak at makausap si siya dahil nabalitaan ngang inilipat siya ng bilangguan. Opo. At alam po natin minsan kung gaano pwedeng maging mapanganib yung ganyang iba ng status o location ng isang masasabi nating importante at hindi ordinaryong bilanggo. So, hanggang ngayon, hindi alam yung whereabouts, ma'am, ni si Zheng? Hindi pa po matiyak publicly ang exact bagong location si Shi Zhejiang. Yun lamang na nasa loob pa rin, di umano, sa Thailand. Kaya patuloy din yung pakiusap ko sa ating gobyerno, makipag-ugnayan sa gobyerno ng Thailand para ma-secure sana iyang contact kay Shi Zhejiang. So, can you tell us na po, ano yung mga proposed bill na sa tingin niyo dapat isulong para nga ma-prevent na itong mga issue about sa Pogo, mga Chinese spy? So, iba't ibang areas po ito. Kasama na yung DSWD response sa ating mga Pogo victim survivors. Yung usapin din ng oversight sa implementasyon ng ating agrarian reform laws dahil nga dun sa pagpapagamit sa Pogo pala nung lupang tinayuan ng Pogo hub sa Porac. Pero nauna nang na-i-award dapat sa mga agrarian reform beneficiaries, pati po yung usapin ng fake birth certificate. So yung paghihigpit ng ating mga batas, polisiya, procedures tungkol sa birth certificates na hindi malusutan ng napag-alaman natin higit 1,000 fake birth certificates, tinagurian ng PSA na spurious birth certificates, pero kakaunti pa lamang ang idinulog nila sa Office of the Ombudsman para ito ay makansela. Kasama na po yung kay Guo Huaping na spurious birth certificate. So, kailangang bilisan po yung prosesong iyan. And syempre, yung isa sa pinaka-importante ay yung paglilinaw at pagsasara ng mga gaps dun sa EO na inilabas para sa pag-ban ng Pogos. Pinagpapasalamat ko yung layunin ng EO na yan, lalo na at napaka-importante yung pagsasagawa ng just transition, ang mga alternatibong trabaho at hanap buhay sa mga Pilipinong napilitang makipagsapalaran sa mga Pogo. Pero may mga importanteng malalabo pa o outright loopholes pa doon sa EO. Halimbawa, kaugnay ng mga pwede bang magpatakbo pa rin ng Pogo operation sa loob ng mga casino o kaya sa loob ng mga resort na may casino sa loob, pwedeng mag-Pogo pa dyan. At napaka-importante, yung mga economic zones tulad ng CEZA, APECO, na papayagan ba magpatuloy ang Pogo doon dahil nagkakataong wala sila sa ilalim ng jurisdiction ng PAGCOR. Tapos, yes, and of course, last but not the least, na magre-reinforce by force of law dun sa dapat ma-improve na EO, yung anti-Pogo bill na sisiguraduhin ko sa periods of interpellation and amendments, linawin yung mga malabo pa at isara yung mga gaps. So, ma'am, the mere fact na may nakikita kayong loopholes dun sa EO, considering na we have less than 1.5 month before the year ends, ano yung nakikita ninyo? By the end of the year, completely wala nang Pogo? Or do you think andyan pa rin? Sa ngayon, definitely andyan pa rin at masyado silang malikhain eh. Gumagawa ng paraan na mag-iba ng identity. Yung iba nagkukunwari ng simpleng at legal na BPOs lamang sila. At ang sumbong pa sa amin ay mismong ilang mga opisyal ang nagpapayo sa kanila na ganun ang kanilang gawin. Yung iba naman ay baka nagsusubok na ngayon na itago ang kanilang mga Pogo operations sa likod nga nung mga nabanggit ko kanina, yung ilang pang mga loopholes dun sa EO na yon. Alam po natin na hindi rin kabilis na maglikha at mag-provide ng mga alternatibong trabaho at hanap buhay.
Kaya mabutit, nabalitaan po namin, nagdadaos at magdadaos pa ang DOLE ng mga job fairs. At sana i-maximize po nila iyan, face-to-face job fairs, yung pag-extend ng reach ng job fairs na iyon sa pamamagitan ng mga online na job offers sa ating mga dating POGO workers. Pati nga po yung pag-maximize nila sa presensya at mga programa ng mga peso sa ating mga LGU para mag-reach out. Dahil alam natin, dahil sa mga raids na isinagawa ng mga otoridad, ang mga POGOs ay hindi lamang dito sa Metro Manila, pati nga po dyan sa Cebu, sa Cagayan de Oro, at maaring sa iba pang mga lugar. Before RG, ma'am, government official yung nagpapayo pa sa mga POGO? Anong yung mga sumbong sa amin ay may mga government officials pa na nagpapayo sa kanila ng mga ganon. Bago na lang kayo ng porma, at least legally, birang mga simpleng BPOs lamang. Pero nakatago sa loob nun ay mga POGO operations pa rin. Okay, RG. Ay, microphones. Ma'am, follow-up lang dito. Kasi ma'am, nabanggit nyo yung policy gaps dun sa EO. And if we take that in the context of the other point that you made, which is may mga nagdi-disguise na as other legitimate businesses, it stands to reason to think na baka hindi kaya may pinaburan talaga yung EO as formulated na certain parties. Maybe it was... Do you think the gaps are accidental gaps or innocent gaps, or were they really put there to provide an escape hatch for certain favored parties? And if ever, who would be those favored parties? And who did the favoring? I hope na walang pinaboran dun sa pag-draft at pag-issue ng EO. Dahil naalala ko nung una kong itinanong bakit mukhang may loophole para sa mga tulad ng SESA makalusot sa ban on POGOs. Nilinaw naman kaagad ni Executive Secretary Bersamina ay hindi kasama sila. In fact, meron kaming hiwalay pang issuance mula sa Office of the President o Office of the ES, particular para sa SESA. So, hopefully, walang balak o nagkataong pinaboran. Pero, it still stands to reason na mayroong gaps at mayroong mga malalabo pa dun sa current na formulation ng EO. So, sana, iwasto nila, linawin nila, whether dun sa aktual na EO or sa paglabas ng dagdag pang EO para wala talagang lusot yung mga POGO sa anumang forma, sa anumang pangalan para sa kanilang patuloy na operasyon. May nagbanggitin po sa amin sa isang budget plenary yata na or was it the a confirmation hearing na 2 weeks before nung deadline na December 31 ay talagang puspusan yung mga operations para siguruhin walang POGO na matagumpay na makakalusot dun sa deadline. Ma'am, ipapatawag niyo po ba yung mga nabanggit sa inyong pangalan ng mga isinusumbong na nagko-coach pa dun sa mga POGOs who want to disguise themselves? So, will they be the subject of your investigation? Wala po kasing naibigay sa aming pangalan talaga. Yun lamang fenomeno na yun na, mayroong mga opisyal, pati government officials di umano, na sila mismo nagpapayo sa mga POGO operators na lumusot sa ganoong paraan. Pero, pinablicize ko na kaagad para mag-serve ng warning. Kung totoo yan, at alam nila kung sino sila, tigilin nila yan. Ma'am, what offense would they be committing by coaching these people? Kasi it's one thing for the company's own private lawyers to do the advising. That's their job. But if it's the regulators doing the advising, that's that's a collusion or something of sort. Totoo. Well, itatanungin ko sa mga abogado sa legislative staff ko, ano ba yan? Obstruction of justice ba yan? Kung ano man, but siguradong may accountabilities. At kung yung regulators mismo nagpapa-regulatory capture o mga miyembro ng executive na dapat ay nagpapatupad ng batas at sila mismo ay sumasaway sa isang ban na inanunsyo ng SONA, sa isang inilabas na EO, in principle sa ilalabas naming batas laban sa POGOs, mas mabigat ang accountability nila. Noong kahapon, di ba, si DILG Secretary John Vic Rimulya, he said na may mga POGO na nagre-register nga bilang
mag-open ng resort o kaya restaurant para disguise yon para makapag-operate pa rin ng Pogo. Tama po, bukod nga sa resorts, yung iba ay nagbibihis na parang restaurants. Kaya lalong may responsibilidad yung ating LGUs dahil pagka-ban pa lang noong SONA, naglabas na ng listahan, pinadala sa mga respective LGUs na yung mga nalalamang location ng mga POGOs. At kung ngayon, nagdi-disguise sila bilang restaurants, bilang resorts, narinig ko bilang KTVs o ano pa man, talagang on notice ang DILG, on notice ang ating mga LGUs na gamit yung visitorial powers or inspection powers ng mga LGUs, patotohanin na wala ng POGO na nag-ooperate sa kanilang mga jurisdictions at walang otherwise legal na business establishments na nagsisilbing front sa mga POGO operations. May liability po ba ang LGU sakaling makalusot itong mga POGO na mag-open ng ganong klase ng business na front lang para tuloy pa rin yung kanilang illegal operation? May liabilities ang LGUs at pati po yung DILG o ibang department ay nagbanggit nun sa isang hearing na naglo-look forward sila sa mga pag-amyenda sa local government code para mabigyan ng mas malakas, malinaw na mas malakas na kapangyarihan ang DILG o ang LGUs mismo na tukuyin, imbestigahan at kung mapatunayang may sala, disiplinahin yung mga local government officials na sa halip na tugisin ang mga POGO na isang illegal na economic activity na ngayon, ay bibigyan pa ito ng protection o legal cover. Before Raymond, Ma'am, the mere fact na sinabi nyo na may loophole kayong nakita doon sa EO ng Malacanang, it doesn't mean naman na nagdududa kayo sa sincerity nung utos ng Pangulo na ipagbawal na ang POGO sa bansa. Completely. Yung sincerity, yung huling gusto ko sanang bitawan dahil napa-standing ovation pa ako dun sa pag-anunsyo ng ban on POGOs by December 31 at just transition para sa mga nagtrabaho sa POGOs nung SONA. So, yun ang huling dapat baliin, di po ba? At nasundan naman na nila ng isang EO, bagamat may mga kailangang iwasto na malabo o butas sa EO na yon. At kami po sa Senado ay hindi rin naiiwanan ng malayo. Meron na po kaming nakahain na anti-POGO bill na balak po namin ipasa into law. So, panghawakan po at patuloy na patunayan ng administrasyon na binaban talaga nila ang POGO. At dahil nga po nasa proseso na yung anti-POGO bill, patuloy na mapapatunayan ng administrasyon ang sinseridad nila laban sa POGO sa pamamagitan ng pagsuporta sa panukalang iyon. Gusto ba nilang isama sa priority legislation ng LEDAC? Gusto ba nilang i-certify as urgent? Ito urgent talaga kasi kulang na, no? Gaya ng sinabi niyo, Ms. Sally, kulang na sa 1.5 buwan yung pagpapa-epekto talaga ng deadline. Okay, Raymond. Going back to dun sa isyong para bang yung POGO is nagpapanibagong anyo. Tama ba na yung responsibility ng pagbabantay ay iatang lang sa LGU or other agencies should step in para magkaroon ng unified action against the operation of the guerrilla operations ng POGO? Other agencies have stepped in at kaya nakita natin itong nakaraang mga buwan bago pa inanunsyo yung ban nung SONA, yung pagkilos ng PAOK na nagsilbing bilang isang coordinating agency o lead agency dun sa interagency nila at humingi at nagpataw ng koordinasyon sa pagitan ng iba't ibang ahensya sa mga raids, sa pag-rescue sa mga victim survivors, sa pag-facilitate ng pag-uwi o deportation ng mga dayuhang na-rescue o na-aresto na either victim survivors o perpetrators. At mukhang i-institutionalize nila ito dahil sa isang hearing din nabanggit na mayroong interagency task force na magpapatuloy sa pagpapatupad ng
ban na ito. Mukhang inaasahan din nila na hindi lahat ng pogos ay susunod dahil kasama po sila sa pagpansin at pag-communicate sa amin at pag-communicate din sa publiko na yun na nga, may mga moves na ginagawa yung mga pogo para makatakas dun sa ban na iyan. At kasama na nga po yung pagbabagong anyo, di umano, pagtatago sa loob ng mga legal na mga negosyo at iba pa. Recently, merong dalawang raid na naging controversial. One was in Malate and the other one was in Bataan. Ano ho ang nakarating sa inyong impormasyon hinggil sa, kasi may mga, kahapon nabanggit din ni Governor or Congressman Abet Garcia tungkol sa Bataan na very protective sila doon sa One Bataan na inoperate ng PAOK. Ano pong nakarating sa inyong impormasyon hinggil dito sa dalawang ito na raid sa supposedly Pogo pero may mga nagdidepensa sa kanila? Yung raid po sa Malate, ang naririnig ko po at itinanong ko rin actually na sa mga nakaraang hearings nitong linggo ay yung issue di umano ng koordinasyon na dahil ang PAOK daw ay dapat interagency o integrating o coordinating body, may ilang mga ahensya di umano na nagreklamo bakit, or rather ang PAOK ang nagreklamo sa at least isang ahensya, no, ang PNP, na kulang or wala daw koordinasyon at binanggit din po ng PAOK na may at least dalawa pang ahensya na dapat daw kinoordinata ng PNP pero hindi nila ginawa. So tingin ko importante para sa patuloy na mataas na kredibilidad nung polisiyang pagban ng Pogo, nararamdaman po natin ang suporta niyan mula sa publiko, mula pa nung mga pagdinig namin laban sa Pogo at kinagwo-hwaping. Importante na malinaw yung usaping iyan. Ano ba ang naging proseso? Ito po ba ay sumunod sa mga protocols na matagal na nilang matagumpay na inoobserbahan sa mga sunod-sunod na mga nakaraang raid sa Pasay, sa Bamban, sa Porac din, sa Cagayan de Oro, sa Cebu, at dapat yung ganyang ding mga protocols ay strictly naobserbahan dun sa raid sa Malate para rin maging mahigpit yung kaso na mabibuild up nila laban sa mga suspected na Pogo operators doon. Doon naman sa Bataan at syempre naman bilang kinatawan doon sa distrito nila ay ni-raise ito hindi lamang sa mga pagdinig pero pati sa confirmation hearing dahil nga ganun din, yun yung pinaka naging mabigat na reklamo ay hindi daw sinunod yung tamang proseso, yung klase ng warrant na dala sa raid, mga inireklamong pang-aabuso o pagmamalupit, hindi umanong pagpapakita ng respeto sa mga tao doon, pati daw na yung mga di umanong ni-rescue ay hindi naman totoong biktima ng human trafficking. So, at sinabi din ito ni Sec John Vic Remulla ng DILG, sila mismo ay nag-iimbestiga dito at ayon sa kaniya, mismo si Presidente daw ay nagsabing, alamin ko anong nangyari dyan, hopefully hindi naman suspension, no, sa mga raid sa ibang suspected Pogo hubs dahil nga nauubos, umiiksi ang panahon bago yung deadline. Meron ding impormasyon na importanteng klaruhin na sa mga nakaraang raids, no, na nagkaroon ng mga reklamo ay pero merong kasamang na aresto doon na mga personahe na kilalang mga scam personality, scam operators sa ibang mga bansa dito sa Asia o sa ASEAN region. Kasi kapag mapatunayan yan, edi mabibigyan ng pruweba o justification yung mga pag-raid, no?
Ganun pa man, kahit yon ay mapatunayan, yung presensya ng mga scam operators na mga dayuhan sa mga raids na ito dito sa Pilipinas, importante pa rin o lalong importante na mapatunayan na walang irregularidad dun sa proseso ng pag-raid. Okay, Mav. Number, Raymond? Ay, sorry po, dagdag lang po, no? Okay. Nung hearing nga po, nangako din po si Sec. John Vic Remulla ng DILG na sila ay makikipag-coordinate sa mga national agencies. Gaya ng PAOK, Bureau of Immigration, at saka yung IACAT, Interagency Council Against Trafficking ng DOJ. Okay, Mav. Hi, ma'am. Ma'am, hello po. Hi. Sorry. Sa CA po kahapon, napag-usapan ninyo ni Sec. John Vic nga yung guerrilla operations ng mga POGO. Ma'am, ito pong mga to, nakikita nyo ba na same players? Are there still big fish like Alice Go na nagpapatakbo pa rin ng mga ganito? Oh, magandang tanong yan. At yun yung isang gusto naming maisara, mataliw, mabuhol na loose end dun sa huling pagdinig namin sa Martes tungkol sa Pogos at kinaguwaping. Dahil may big fish pa rin. At itong mga big fish ay nagpapatunay na yung mga Pogo hubs ay hindi mga stand-alone operations tulad ng napatunayan na yung ugnayan ng Bamban Pogo Hub sa Porac Pogo Hub, yung ugnayan ng Porac Pogo Hub sa Cebu Pogo Hub, in terms of mga interlocking directorates, in terms of mga dating nagtrabaho sa Porac na rescue muli sa Cebu. So yung tanong na sino o sino-sino ang mga big fish ay live question pa rin at susubukan naming tumbukin at maisara sa susunod na at huling pagdinig. Ma'am, sa ibang topic naman po, kanina nabanggit niyo rin yung job fairs para sa mga madi-displace na mga empleyado. Nabanggit po kasi sa budget hearing na baka hindi kaya nadi-discriminate sila, kaya sa mga job fair walang naha-hire kasi pag nakita ay dating Pogo worker, wag natin tukunin. Hindi ko pa narinig yung issue o concern na iyon sa sino mang dating Pogo worker na ngayon naghahanap ng trabaho o gustong magkaroon ng hanap buhay. Mabuti ni-raise iyon para ma-anticipate na at mapaghanda ang tugunan yan. Pero dun pa lang sa ulat ng DOLE tungkol sa mga job fairs, bagamat kulang pa sa inaasahan ang mga nag-apply doon o nag-participate doon. Pero ayon sa kanila, maraming employers ang pumunta at alam nilang ito ay job fairs para sa mga dating nagtrabaho sa Pogo. So, ibig sabihin, anecdotal man, ay ang attitude sa ngayon ng ating mga employers ay alam nilang skilled ang mga taong ito, napilitan lang makipagsapalaran sa Pogos, pero dahil nga naghahanap na ng alternatibong trabaho at hanap buhay, dahil nga palapit na sa deadline sa December 31, mukhang gustong makapag-recruit kahit pa mula sa dating Pogos, makapag-recruit ng mga skilled na mga kababayan natin, yung mga employer. So, I don't see yung problemang iyon bilang problema na sa aktual sa ngayon. Mas pa talaga, kailangan talaga makapag-generate ng maraming disenteng trabaho at sustainable na hanap buhay para sa ating mga kababayang dating nagtrabaho sa Pogos. Pero ma'am, can we say na right now, medyo humina na, malaki nang inihina ng Pogo operation? The mere fact na yung mga malalaking Pogo hub na pasara, and then marami na rin napadeport na mga Chinese national na involved. Can we say na malaki na ang inihina ng Pogo dito sa atin? I would say malaki na ang inihina, no? Thanks dun sa pag-iimbestiga ng iba't ibang Senate committee sa nakaraang mga taon, committees on labor, economic affairs, syempre, yung amin sa Committee on Women, thanks dun sa pakikipagtulungan ng iba't ibang executive at constitutional body sa aming mga investigasyon, thanks dun sa inanunsyong ban on Pogos nung SONA, thanks na rin sa EO kahit kailangan pang iwas to yan, thanks dun sa inihain na panukalang batas na anti-Pogo Act. Pero syempre, yung ganyang mga nag-operate ng
8 taon, more or less, yung ganyang kumita ng napakaraming pera, no? Through human trafficking, through money laundering, iba't iba pang mga krimen, mukhang hindi sila ganun kadaling sumusuko. Kaya nga't nababalitaan na natin yung mga style nilang pa-reinvent ng sarili, patago sa loob ng mga legal na negosyo, paghahanap siguro ng lusot sa mga lumang batas. So, pero we serve notice to them na hindi po namin bibitawan itong tagumpay ng mamamayan na napaban nating lahat ang POGOs, at talagang maghahanap tayo ng sustainable na alternatibo dyan na talagang, no, di tulad ng mga pangakong napako ng POGOs na yan, talagang magde-deliver ng trabaho at hanap buhay sa ating mga kababayan, talagang magde-deliver ng revenues sa ating gobyerno para lalo na sa mga social protection programs, at talagang hindi magiging kuta ng mga krimen tulad ng naging itong mga POGOs. Okay, other issue na tayo. Okay, ma'am, finally, after 14 years of detention sa Indonesia, makakauwi na sa Pilipinas si Mary Jane Veloso na sinasabing victim ng human trafficking o ng isang drug syndicate. Pero pag uwi ho niya, hindi pa siya completely malaya dahil madidetain pa rin. Any comment on that, ma'am? Well, at the very least, salamat sa Diyos talaga na nailigtas ang ating kabayan at ating kabaro na si Mary Jane Veloso sa parusang kamatayan. Salamat sa Diyos at makakauwi na siya dito sa sarili nating bayan at mas mapapalapit sa kanyang pamilya, mga kaibigan at iba pang mahal sa buhay. Malungkot man na patuloy pala siyang magsaserve ng time dito sa ating bayan. Hindi pa natin alam yung detalye nung na kumpletong negosasyon sa gobyerno ng Indonesia. At salamat sa Diyos sa mga bagay na iyon. Salamat din po sa Indonesia na nakipagtulungan sa ating bansa. Salamat kay Presidente na na-clinch niya ang mahabang prosesong ito ng pagpapaliban, no? Pagpipigil na mapataw yung parusang bitay kay Mary Jane Veloso, at sa wakas na iuwi siya dito sa ating bansa. Dahil siya ay madedetina pa rin pala dito sa ating bansa. So, ibig sabihin, maidadagdag na siya, si Mary Jane Veloso, sa ating mga kababayan na persons deprived of liberty kung bakit pinaglalaban din natin ang mga reforma sa ating penal system. Yung kanyang sobrang mahirap na naging kwentong buhay so far ay magbibigay din sa atin ng dagdag na rason na ilaban ang mga reforma sa mga batas tungkol sa problematic drug use na talagang mas public health approach, hindi solong law enforcement lamang. Tulad ng nakita natin, ang pinakagrabing ehemplo nun, yung madugong war on drugs nung nakaraang administrasyon na nagbunsod ng napakaraming extrajudicial killing. So, but overall, salamat sa Diyos, Mary Jane, na ligtas ang buhay mo, makakauwi ka dito sa ating bansa. Ma'am, sinasabi na her freedom is now in the hands of the President. Should the President grant her clemency? Well, isa-isa muna, iselebra muna natin yung kanyang pagligtas at pag-uwi dito sa atin. Hindi ko alam kung aaralan na ng Office of the President yung usapin ng clemency. At kung pinag-aaralan man kung kanilang gagawin, edi dagdag na bagay na ipagpapasalamat po natin. Bagamat makakauwi na si Mary Jane, pero initially yung family nag-express ng fear dahil baka daw pag nandito na malagay sa alanganin yung buhay dahil baka daw balikan nung sindikato na bumiktima sa kanya. So ano pong dapat gawin ng government o ng mga authorities para ma-alleviate yung kanilang fear na yun? Dapat bigyan ng mga otoridad ng partikular na pansin ang proteksyon. Proteksyon sa buhay ni Mary Jane. Kung iniligtas natin siya sa parusang bitay sa ibang bansa, dapat maproteksyonan din ang buhay at kaligtasan niya dito sa ating sariling bayan. At dahil siya nga ay naging biktima sa human trafficking, dagdag din na dahilan na
pagpursigihan talaga ng gobyerno ang pagbuwag at pagpaparusa sa mga sindikatong iyan ng human trafficking, yung mga drug syndicates na iyan na hindi na target at hindi nabuwag dyan sa nakaraang madugong war on drugs. At sa halip, mga mamamayan tulad ni Mary Jane Veloso ang nahuli, no, sa trap ng mga drug syndicates na yan, kaya't umabot sa ganitong mapait at matagal na pagdusa. Pero ma'am, wala kayo nakikitang basis para i-review o i-amend yung batas against human trafficking? Dahil alam ko, may sapat na ngipin yung ating batas laban sa human trafficking, ma'am. Kamakailan lamang ay inamyendahan natin yan para lalong palakasin yung batas against trafficking in persons at nagagamit nga kahit sa mga kasalukuyang mga investigasyon namin dito sa Senado. So kung sa kwentong buhay ni Mary Jane Veloso ay mapupulot pa tayong mga leksyon at mga dapat amyendahan kahit sa kamakailan lamang inamyendahang batas against trafficking in persons, why not? Progressive legislation naman po ang dapat namin ginagawa at bunga sa mga findings namin at rekomendasyon pati sa aming mga investigasyon. Raw material po yan, building blocks po yan para patuloy na paggandahin at palakasin yung ating mga batas at tapos yan naman ay nasa kamay ng executive na dapat iniimplementa ng kumpleto at magaling at subject din sa oversight namin dito sa Kongreso. And recently nga, gaya ng nabanggit ko kanina, pinupondahan din po namin sa pamamagitan ng budget. Ma'am, recently tinerminate nyo na investigation sa mga complaints against Pastor Apollo Kibuloy. So, meron na po bang committee report ang Committee on Women? So, kasalukuyan din po namin isinusulat yung committee report ng aming investigasyon laban kay Apollo Kibuloy. Pero ito po ay harinawa magiging pampayaman sa kasalukuyang mga prosesong umaandar na laban sa kanya at para magbigay po ng hustisya sa kanyang mga ibiniktima, mga babae, mga dati menor de edad, mga manggagawa na nagtrabaho sa kanyang iba't ibang mga negosyo dito sa Pilipinas at sa ibang mga bansa. At mga bata pa rin na pinangakuan makapag-aral pero hindi na pinaaral, sa halip ay pinalimos dito sa ating bansa at pati sa iba pa. Kailan po matatapos yung committee report at mapapaikot sa mga committee members, ma'am? Hanggat maaga. Before the year ends, ma'am? Tingnan po namin kung kakayaning before the year ends. Ma'am, para sa inyo, yung paglaban sa illegal drugs, hindi dapat kagaya ng Duterte administration na naging bloody. And then itong si PNP Chief General Romel Marbil, ang sabi niya, we're recalibrating their anti-drug campaign to ensure a humane and right-based approach. Yes. Yan ang matagal naming hinihingi. 2017 pa lang, dahil sa nakita naming rumaragasang madugong war on drugs, meron na po kaming inihain noon na public health approach to problematic drug use na bill o harm reduction bill. Kamakailan lamang inihain din ni Rep. Percy Sendanya ng Akbayan Party sa House of Representatives bilang tinawag nila doon na Kian Bill. At salamat, sa wakas nakarinig ako sa isang Chief PNP, ngayon si Chief PNP Marbil, na kanila ring institutionally bubuksan ang isip sa ganitong polisiya at kanilang ipatutupad. Dapat lamang na humane dahil ang problematic drug use ay pangunahin sa lahat isang public health problem at dapat public health approach kasama na ang harm reduction ang gamitin dito. Salamat naman ay magiging rights-based ang approach sa problematic drug use. Dahil kahit ang mga suspected na drug user o maliit na drug pusher ay may karapatan din bilang tao at kapag suspect sila, kahit pa mapatunayan sa kaso na guilty sila, ay mayroong due process tayong inoobserbahan. Yung atin din pong mga PNP officers at personnel on the ground ay gayon din, mapapakinabangan nila itong
humane at rights-based approach dahil mas magkakaroon ng tibay ang moderno at evidence-based na police enforcement. Kahit po yung taon-taon fina-follow up namin pagsuot nila ng body cam sa gitna ng mga anti-drug operations, yan po ay proteksyon doon sa aarestuhin at proteksyon din sa kanila na ni sino mang panig kapag nagkaroon ng investigation ay hindi pwedeng magsinungaling tungkol sa ano ang totoong mangyari. Proteksyon para dun sa subject ng law enforcement operations, protection din sa ating mga law enforcers. Okay, John. Good morning, ma'am. The U.S. Embassy today confirmed the formation of U.S. Ayungin Task Force to improve coordination with the AFP. So how do you expect this to deter Chinese aggression in the South China Sea? And also, what amendments do you intend to propose to the defense agency's budgets next year? Salamat po. Okay, yung pagbuo ng Task Force Ayungin or Ayungin Task Force is a very welcome development. Dagdag po yon sa peaceful, non-violent, non-armed, but effective na toolkit na nabubuo ng Pilipinas ng mga political at diplomatic actions na tinetake na natin at pwede pang itake para igiit at itaguyod yung tagumpay natin sa Hague. Dumadami yung mga bansa na kampi sa atin dyan. Nandyan na nga ang US, nandyan pa ang ibang mga bansa dito sa ASEAN, sa buong Asia o Asia-Pacific region, pati sa ibang regions o continents at yung mga regional formations din nila ay kumakampi sa atin. Dumadami yung mga bansa na nagsasagawa, pipirma talaga ng formal na kasunduan, tapos nagsasagawa ng joint naval operations, joint marine patrols, joint na pagpapatrolya ng mga coast guards natin. I look forward also to joint patrols of our navies, yung ating mga bureaus of fisheries and aquatic resources or departments or ministries of agriculture para talaga i-assert na rule of law dapat ang mamayani sa dagat at kahit may threatened conflict or actual conflict, rule of law din ang dapat mamayani. Hindi mga military actions, lalo na hindi mga aggressive, dangerous, illegal actions tulad ng ginagawa ng China sa ating BIFAR, mga mangingisda mismo, Coast Guard at Navy sa ating karagatan. Yung pangalawang tanong was on amendments on defense budgets. Yes. Patuloy kong sinusuportahan sa nakaraang mga taon, itong taon, hanggang sa mga susunod pang taon, yung tamang hanggat maaari budget, sapat na budget para sa ating Philippine Navy, Coast Guard, BIFAR, at iba pang mga ahensyang nakikipagtulungan sa ating mga mangingisda sa kanilang paghahanap buhay, sa kanilang pag-alaga sa likas na yamang dagat, sa kanilang pagkakaroon ng presensya sa ating marine territory. Gayon din, pagsuporta ko pa rin sa AFP Modernization Program, particularly sa Philippine Navy at saka Air Force bukod sa Philippine Army. Dahil yung pagiging in the driver's seat ng ating political at diplomatic leaderships sa executive ay magandang mayroong backup dun sa defense capacities, particular yung ano ba yung tawag dun sa defense posture? Sorry? Hindi lang. Bukod dun sa self-reliant defense posture, yung credible defense posture para sa ating gobyerno. And ma'am, do you expect the 10 billion cut from the modernization plan to be restored? I really hope we can restore it. Dahil huling-huli na nga yung Horizon 2. Meron pang mga natirang programa sa Horizon 1 na hanggang ngayon hindi pa napapatupad. Yung Horizon 2 na nakatutok
sa West Philippine Sea, ang dami-dami pa palang programa dong hindi pa napatutupad. Nasa Horizon 3 na tayo. Kaya nag-re-horizoning process na rin po ang DND at AFP. Kailangan naman natin, no, kahit year on year over the next few years, humabol para talagang maabot natin yung credible defense posture at maabot natin sa panig ng gobyerno at pati ng ating private sector yung self-reliant defense posture. Unanimous, ma'am, yung decision ng mga senator doon sa pagbalik ng 10 billion? Mafa-finalize pa po yun doon hanggang sa BICAM, but I'm hoping na magkakaisa kami ng House panel sa usaping ito. At dagdag po doon, ang final na sa Senate version ay nagbigay ang Senado ng 100 million pesos dagdag para sa intelligence funds ng Coast Guard. Okay, RG. Balikan ko lang yun sa budget, ma'am. Yes po. First question po. In general, what are your proposed amendments going into the period of amendments sa plenary? Okay. Well, kung pwede ko lang balikan ito. Yung mga na-mention. Ang proposed amendments ko na carried na dun sa Senate version, 84 million pesos dun sa IACAT, 32 million pesos sa National Coordination Center, NCC o SAEC, CSAM, at 5 million pesos, ito naman sa kalusugan pala. Ma'am, but after everything we heard in the last 2 weeks, kasi yan po nabanggit nyo, I think that's in the committee report already. Yes. Are there any new amendments that you envision during the period of amendments? Yes. At ito po lumabas nung isang madaling araw din. Sorry, basahin ko lang muna para I can take off my glasses. Sa Monday na, ma'am, di ba, yung period of amendments? Sa Monday. And then Okay. third and final, susunod. So yung isang dagdag na ipapanukala kong amyenda at lumabas ito sa isang madaling araw na interpellation sa CHED, Commissioner na Higher Education, ay realignment ng, So, lumabas po kasi sa interpellation, malaki pa yung deficiencies, budget deficiencies ng ating mga state colleges and universities. So, balak ko pa rin magdagdag ng panukalang amyenda na i-realign. Sorry, I'll just use my glasses. Go ahead, ma'am. Hindi ko ma-memory yung mga numbers eh. Okay. FHE. Okay. So yung isang dagdag kong bagong amyenda ay yung realignment ng pagpopondo ng mga natitirang free higher education o FHE deficiencies ng mga state universities, state colleges and universities, at least for years 2024 to 2025, para siguruhin lang yung FHE ng mga estudyante sa SUC. So ito realignment mula sa CHED in general papunta dun sa SUCs. Isang pamilya din lang naman sila sa budget. Ma'am, second point. During the hearing on the session on the OVP budget, Yes. two of your colleagues already manifested their intent to seek amendments, and they being allies of the Vice President, presumably they will want to increase, if not restore, whether in part or in full, her budget. So, what are your preparations for this? What do you intend to do insofar as the OVP budget is concerned? I think sapat na yung current level ng proposed budget ng OVP. Nakapag-operate na nga ang ibang mga OVPs in previous administrations sa ganyang level lang. At hindi ko na binago pa yung lumabas sa House version na may mga pondo sa proposed sa programa ng OVP na mukhang repetition ng mga existing programs ng ibang mga department na bagamat dun inilagak, pero kumbaga parang anong tawag doon, naka-target? Ano yung term na yon? Sorry? No. Yes. Bagamat may mga amounts mula sa budget ng OVP na inilagak dun sa mga department na may
parehong-parehong programa, pero naka-earmark naman para sa beneficiary identification ng OVP pa rin. Pero tingin ko importante na yung 10 million pesos para sa sariling akdang libro na i-distribute, talagang mahirap makahanap ng justification na proper iyon. So, susubukan ko talaga na suportahan yung current level ng OVP budget. I don't think kailangan pang baguhin iyan. Ma'am, clarify ko lang yun. Based dun sa nakita po ninyo, kumbaga, yung beneficiaries ng OVP, hindi lang hahawakan ng OVP yung pondo, but they can still identify the beneficiaries. Parang it's the same way with lawmakers and their beneficiaries. Exactly. Same concept po ba? Tama po ba yun? It's a same concept. Kumbaga, hindi lang hahawakan ng kamay ng OVP, pero hahawakan ng kanilang recommendation, naka-earmark. Kumbaga, bagamat nandun sa department para sa programang iyon, walang ibang pwedeng mag-identify ng area o kung partner LGU ba yan, at ang LGU mag-identify ng beneficiaries, kundi ng OVP. So, kumbaga, mahahawakan pa rin niya in principle. Ma'am, my last question on a similar topic, similar but related. Kasi another contentious issue sa budget is the AKAP, Yes. especially if you remember how it came out at the last minute last year. And there are also criticisms that it duplicates, which is the same issue with OVP. It duplicates certain functions of other agencies already. What is your position on AKAP and what do you intend to do about it? Okay. Gaya ng nabanggit ko nung nakaraang taong budget debates, basta social protection programs, pati ayuda, pati livelihood, o kung ano man, emergency assistance sa sakuna. Basta social protection at tulong sa ating mga kababayan, suportado ko yan. Saan mang department o opisina properly mailagak yan at para sa kanilang pagmamanage. And I'm happy na mukhang na ganun naman din ang in-affirm ng buong Senado kahit ngayong taong budget deliberations. So, yung naging diskusyon tungkol sa AKAP on the floor in plenary na ay kung kayang, dahil in nature parang similar naman siya sa AIC, similar naman siya sa ibang social protection programs ng iba't ibang department, kung pwedeng pag-isahin na lang yan, di ba? Kung ilalagay sa ilalim ng management ng DSWD ba iyan, and then masubject sa parehong protocols na matagal na nating inoobserbahan ng sino mang opisina or ng alinmang ng sangay ng lehislatura. I think very acceptable yan sa Senado, and I hope makikipagkaisa din sa amin doon yung counterparts namin sa BICAM. Last follow-up na lang. Ma'am, yun po bang sa AKAP, do you think magiging malaking away pa siya on the floor? I hope hindi na magiging malaking away. Not this floor, for sure, kasi mukhang nagkakaisa na yung damdamin nung mga nag-interpellate, pati sponsor ng DSWD budget, si Senator Amy, pati ang presiding officer, who at that time was the Senate President himself. So, tingin ko, this floor, the Senate floor is united on the AKAP, and sana magkakaisa din ang mga counterparts namin mula sa House, sa BICAM. Ma'am, going back dun sa OVP's budget, ano yung sentiment ng majority ng mga senator? I-retain yung about 700 billion or dagdagan or i-restore yung kabuang budget nila? Gaya ng nabanggit nyo kanina, narinig ko pa lang yung ilan sa mga kasama ko dito na nagsasalita tungkol sa posibleng pagdagdag. Hindi ko alam kung majority sentiment na iyan, pero at the proper time, i-argue ko talaga na sapat na iyan kasi historically, nakapag-operate na ng maayos ang mga OVP ng mga dating administrasyon sa ganyang level or even less as a matter of fact. At tingin ko very fair at efficient yung current form niya na nagkakaroon pa rin ng leeway ang OVP mag-participate sa ganyang mga programs ng mga existing departments at may say pa rin siya. So once na umabot sa punto na pagbotohan yon, you will vote against it kung ang pagbobotohan ay dagdagan or ibalik yung original proposed budget ng OVP? As of today, I would vote against
adding to the OVP budget for the reasons I stated. Unless meron talagang super duper good reason na makumbinsi pa naman ako. Okay, we have 6 minutes dahil aalis si Ma'am ng 12 o'clock. May Ann. Ma'am, yung super duper reason na makumbinsi kayo, sabi ni VP kasi pag nanatili yung 700M, may 200 employees silang matatanggal from yung mga mga satellite offices po nila. So yun yung hindi mapopondohan, ma'am. I see. I think that was just last week, siya dito pa interview. Well, of course, ayaw naman nating mawalan ng trabaho ang mga kasamang nagtatrabaho sa gobyerno. Pero kung yan ang i-raise na dahilan, hihingin ko yung mga detalye. Kasi kung naka-locate sila sa mga regional offices, baka naman pwedeng i-place or ma-second sa regional offices, halimbawa ng mga department na hahawak ng earmarked funds ng OVP para sa mga particular na programa. Baka naman yung ibang mga staff dun sa regional offices ng OVP ay seconded na rin sa kanya. Malay natin mula sa regional offices ng mga national government agencies or mula sa mga LGUs, hindi ko po alam. So, itatanong ko po yung detalye nung ganyang dahilan at titimbangin ko kung sa huli magiging super duper good reason pala siya. Okay, may patanong. Joel, ikaw na. Ma'am, dun sa resolution nyo about GCash, so kailan yung hearing at sino yung mga ipapatawag daw po doon? Okay. Hinihintay ko pa pong, hinihintay ko pa pong ma-refer yun sa appropriate committee and then ifa-follow up ko kaagad kung sino mang chair ng committee iyon. Dahil urgent yun ongoing na siguro iniiyakan yun ng marami-rami nating mga kababayan na nabawasan ng tig 1,000, 2,000, ilang araw, sunod-sunod na araw. Hindi biro yan. At kung internal glitch man yan, tulad ng inulit nung budget hearing, plenary, or external hacking, alin man ang dahilan na iyon, ibig sabihin, kailangan i-secure yung platform. I-secure yung platform para sa mga kumpanyang nag-offer ng ganyang fintech services, lalong i-secure yung platform para sa mga customer nila na gumagamit ng platform na iyon. And then, ma'am, your stand daw dun sa panawagan ni PBBM sa mga government agencies to avoid lavish Christmas parties in solidarity with the millions affected by calamities. Super duper agree. Matagal nang forever ino-observe yan ng office ko and baka yung ibang mga opisina dito sa Senado. And I hope na all throughout the government, mula Office of the President hanggang sa mga LGUs natin, maobserbahan namin yan. Bukod sa bilang pakikiisa sa ating mga kababayan na matagal nang natutusa sa sunod-sunod na mga problema, kahirapan, pandemic, sunod-sunod na mga bagyo, bilang pagsunod din sa batas na kaming mga nagtatrabaho sa gobyerno ay dapat, to lead modest lives. To lead modest lives na we live within our means at kami po ay mamuhay ng simple bilang pakikiisa sa ating mga kababayan na aming sinisilbi, lalo na yung karamihan na ang hirap-hirap pa rin, hindi lang tuwing Pasko. And then from Nim Faravilo, nasa Senate na ho yung Reciprocal Access Agreement ng Pilipinas at Japan. Ano yung stand ninyo at may concern ba kayo dito, ma'am? Tumitindig ako para suportahan yung Reciprocal Access Agreement ng ating bansa sa bansang Hapon. Ito po ay magandang timing sa patuloy na pagbubuo natin ng a bigger coalition, which is always a better coalition sa ating political at diplomatic na pagtindig para sa ating pambansang interes at laban sa anumang pambubuli tulad ng ginagawa ng China sa atin. Ang unang masasabi kong concern ay wag po nating kalimutan kung kakayanin bang i-reflect dito sa Reciprocal Access Agreement at kung hindi man, may parallel na action din ang bansang Hapon alang-alang sa ating mga comfort women. Tulad ng Malaya Lolas na sila po ay nasa edad 80, 90 na marami na sa kanila ay namatay at naghihintay pa rin sila ng
kompletong mataas na pagkilala sa krimen na ginawa sa kanila at gayon din mula sa ating gobyerno. Sinight na nga tayo ng isang UN agency, alin ba yun? Sinight tayo ng isang UN agency na nagkukulang pa ang sarili nating gobyerno sa pagkilala at sa anumang maliit na paraan kasi hindi po mapapalitan yung ginawa sa kanila. Pero sa maliliit man na paraan ay bigyan ng compensation ba o hanggang sa ngayon yung social protection sa kanila bilang mga super senior citizens. Ano po? So, yun po yung masasabi kong never kong malimutang concern no sa anumang mabuting development sa ating foreign relations sa bansang Hapon. 11:59 ma, pwede pa daw isa from Channel 13? Yes. Okay. Isa pang tanong, isa pang minuto. I am looking forward na makadalo si dating Senador Sonny Trillanes. The way I am not looking forward na dadalo yung isang tao dyan, pero mabuti siguro kung dadalo siya ulit dahil siya po talaga yung front and center nitong war on drugs at extrajudicial killings. Wala pa pong petsa na naitakda, pero fina-follow up ko po at umaasa po ako na makapagtakda ng susunod na hearing ko kung kakayanin sana ngayong buwan para mabigyang daan ng isa pang kung huli man na hearing sa susunod na buwan ng Disyembre. 6 na taon po nangyari yan at sabi nga on the ground hindi pa talaga totally tumitigil. Mas tahimik lang dahil di umano mas kaunti pero basta EJ case, basta war on drugs, even one is too many. Ma'am, pwede daw humabol na isa? Sinimfa o hindi na? Wait lang. May appointment daw ng 12. Travel time, wait lang. Wait, ano ba yun? Okay. Dito ba yung sa labas? Dito. Sige, one more po. Quick lang daw. Ma'am, ano yung comment ninyo dun sa refusal ni Vice President Sara Duterte na umattend sa investigasyon ng Kamara dun sa paggamit nila ng budget? And may testimony kahapon, ma'am, na yung COA personnel na assigned sa OVP, sinabihan na wag mag-attend sa House hearing. Naku po, yung ganyang mga style tulad ng ginawa nung ama niya ni Duterte nung panahon halimbawa ng Blue Ribbon Committee hearing sa Pharmaly investigation, meron pong limitasyon sa executive privilege. At kung may obstruction of justice, yung sino mang LGU officials na magkukup-kup sa POGOs, hindi rin po pagbibigay daan sa hustisya kung ang isang responsible official, head of office, ay mag-uutos sa isang, hindi nga niya lamang staff yun staff ng isang constitutional body na nag-audit sa tama o maling paggastos namin sa gobyerno, sa pondo ng gobyerno na galing sa buwis ng mamamayan. At masyado naman siyang selective. Doon sa mga hearing na iniimbita siya, ayaw niyang dumalo. May mga hearing naman na di man siya imbitado, biglang nag-a-appear at may photo op sa kay Duterte. So, but alam nyo, bawat isa sa amin, maimbita sa hearing, whether ng lehislatura or for that matter ng judiciary, obligadong dumalo. Maging sino ka man, gaano mang kataas ang posisyon mo sa gobyerno. At lalong hindi namin trabaho dapat sabihan ang staff or seconded staff namin na huwag tumupad sa constitutional duty niya. Okay, on that, thank you so much, Senator Risa Hontiveros. Maraming salamat po.